Yan. So this is the money. Wait. Pakita natin yung pera. Ayun. Ay, wala na. Welcome to my channel. Vlogger. So today, mag-unboxing tayo ng ating 1-year ipon challenge. Lagay ko siya dito. Protein. So check natin. So I started the 1-year ipon challenge way back January 1 of 2025. Tapos i-unbox ko siya this January 1 of 2026. So 1-year ipon challenge. Tapos 100 pesos per day yung goal ko. Pero minsan, kapag nakakaluwag-luwag, it's either 500 pesos, 1,000 pesos yung nilalagay ko. Or minsan, iniipon ko from 1,000, buong 1,000 pesos, good for 5 days na yun. Ganon. Depende sa trip ko. So, unbox natin and we'll see kung how much yung inaipon natin in 1 year. Ito siya. Para siyang sinumpa siya, ganun. Tapos we'll see how much money will I get from this. Wait lang. Pakita natin yung pera. Ayun. Yan. Ayun. Ay, wala na. Wala nang laman. Wala na ba? Wala pa? Ito yung mga nilalagay ko. Nandito lang siya sa gilid. Nilalagay ko siya kapag nagpapa-change ako ng tago 100 pesos. Trip ko lang, bakit ba? Wait lang. Ayusin natin yung camera. Ayan. So, eto na siya. Medyo marami siya, guys. Wow, vlogger. Change ka rin ata. Ganito pala yung magbi-video ka sa sarili mo. Para kang tanga, kinakausap mo yung sarili mo. Ako lang mag-isa dito. Nakakatakot. May ingay sa labas. Anyway. Bibilangin natin to. And we'll see kung magkano yung naipon natin in a span of 1 year. So, as you can see, wait lang. Nakikita nyo, malamang. Wait lang, bibilangin ko muna tapos titingnan natin kung magkano yung naipon natin. Babalik ako. Yan, so this is the money. 100 pesos, merong more on 100 pesos kasi ito nga yung goal ko, 100 pesos every day. Pero nga yun, 500, may 1,000. Tapos ito, kapag ganito yung form, it means na buksan ko siya tapos nagpabariya ako ng tago 100 pesos. Yun yung pinaglalaban ko sa buhay. So bibilangin na natin siya. A few moments later. Dapat kasi nag-iipon tayo para di tayo umaasa sa mga ibang tao. Lalo na yung mga taong tinutulungan mo pero kapag ikaw yung may kailangan, wala sila. Mga makakabuisit na tao ba yun? Parang gano'n. So yun. Tapos parang ang tawag dito, parang wala na akong masabi. Parang ang hirap mag-ipon lalo na kapag nasa pangangailangan ka na ng pera, yung parang nagtitipid ka na talaga. Kasi kapag nag-iipon ka, if may goal ka kasi, kapag nag-iipon ka, kahit ano man ang mangyari, kapag ipon mo, di mo siya gagalawin. Like, dapat separate yung iniipon mong pera is hindi dapat siya malalaan sa mga luho mo, mga temptation mo, or anything. Dapat isa-set up mo yan sa utak mo na ipon ko to, di ko to gagalawin, dapat dyan lang yan. Ganon dapat yun. Yung iba kasi, ito, mag-iipon ako
Tapos, nangailangan ng pera. Like, hindi nila binabudget. Like, ipon, ito yung ipon ko, ito yung pang gala ko, ito yung pang bayad sa bills. Dapat ganun tayo. Sinesegregate natin yung ano natin. Yung mga pera natin o yung kinikita natin para di tayo maguluhan kapag kagaya ngayon, naguguluhan ako. Hindi ko alam sasabihin ko. Di pala biro maging vlogger, no? Kasi ito, dito lang. Gusto ko lang naman magbilang pero kailangan ko magsalita. Kasi kung hindi ako magsalita, parang kung tanga dito, nagbe-video ako, no? Di ba? Amazing talaga yung mga vloggers, no? Kasi ano, even if mag-isa lang sila sa kwarto or any, yung mag-isa ka lang tapos salita ka ng salita. O parang kaharap ko yung sarili ko ngayon, salita ko ng salita, parang kung tanga. Oh. Kita mo yung airport. Anyway, so ayun. Parang ang hirap kaya i-maintain yung gantong ipon kasi may times talaga na matitempt ako na ay, may ipon naman ako diyan, ito na lang muna gagamitin ko. Pero sa oras kasi na ako, kung yun ang ipapairal ko, yung di ko kokontrolin yung sarili ko, walang kwenta. Parang nag-ipon ako pero in a short period of time kukunin ko ulit, so walang kwenta yung ipon na yan. Kaya ito saka wala na akong masabi, ang hirap. Pero ito yung paghihirap na gusto ko, yung nagbibilang ka ng pera, diba? Bakit ba? Anyway, I think wala na akong maisip. Muna ako. Bibilangin ko muna to. Parang dami pa kasi nito. Tapos, update. Ay, grabe sa followers. Basta, yan. Bibilang muna ako tapos babalikan ko kayo. A few moments later. Yan. Medyo malapit na tayong matapos sa pagbibilang. So, tatlong file na tayo ng 100 pesos. Grabe yung 100 pesos talaga, ang dami. Yan. Ito na, continue lang. Ito tag 500 and 1,000, most of them ang natira. So, after nito, then, bibilangan natin, grand total natin kung magkano yung naipon natin in a span of 1 year. Grabe no, iisipin mo, nag-ipon ka for almost a year, tapos wawaldasin mo. Nag-ipon ka for 1 year, tapos wawaldasin mo lang in a short period of time. Well, ganun talaga. Ito kasi, the reason why na nag-ipon ako, it's for me to buy a new phone. So, ganun talaga. If you're aiming for something, you need to work hard and save for it, diba? Kaysa naman umasa ka. Kasi at the end of the day, wala namang tutulong sa'yo. It's just yourself. Ako, para na lang kung mayaman ka, you don't have to save up. Or you have someone that will help you buy some things that you wanted to buy in life, then ang swerte mo. Pero kung kagaya sa akin na walang magtitreat sa atin ng tama, wala, mag-ipon ka talaga. You need to save up for yourself because at the end of the day, no one will treat you right better than yourself. Wow. Wow naman! Wow! Ang lalim. Pero anyway, ito. Tapos na ako sa 100 pesos. Yan, tatlong pile up na yan. So, bibilangin natin ito yung grand total. Ayan. Fix lang natin ito. Medyo madami yung 1,000 ha. Parang medyo malaki-laki ata na ipon natin. So, hopefully. Naipon ko, hindi sa inyo. Huh? Uy, parang mas nai-excite ako dito. Ito. Kahit eto pa lang, paldo na tayo eh. Paldo, wow. Ano yun? Scatter. Ayan. So ito 1,000. Dito yung 1,000. Ito yung 1,000. Tapos may natirang 100 pesos. Yun. Start na tayo magbilang kaagad para bilangin natin to. Ito na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, Wow. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oy, shit. Wow! Unang bilang ng pera. Sa 1,000 pesos pa lang, meron na tayong 19,000 pesos. Galing ko naman mag-ipon. Isang taon yun isang taon. Ito pa. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, 5. So, 19 plus 5, that's, di ba ang bobo ko? 24? 24 ba? O, tama. 24, oh. O, di ba? Ganun po kahina yung utak ko sa math. O. Ito pa lang dalawa, 24,000. A few moments later. Yun. So, tapos na tayo magbilang ng 100 pesos. So, ito ulit. This is 19,000 pesos. And 19. Ito, 5K. We have 24,000 dito. 24,000 tayo dito. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. So, Huh? 10,000? Oh, 10,000. Oh, 10,000. Naka 10,000 tayo pala sa... Uy, 10,000. Oo. Nice. What the fuck? Oh. Kada isang ganito, anong tawag ba dito? Pundok. Isang pundok is 1K. So, meron tayong 10 pundok dito. So, 10,000. Amazing. Amazing. So, in a span of 1 year, nakaipon tayo ng 19 plus 24 plus 10, 34. Huh? Wow. Oh, 1 year ko pinag-ipunan, 34,000. Okay na to pambili ng bagong phone. So, yun lang. Kung kayo gusto niyo mag-ipon, mag-ipon kayo. Pero, again, if you want to save up, you need to have a strong mindset na kapag nag-iipon ka, hindi mo dapat yun gagamitin sa mga luhum or anything. Kapag nagba-budget ka, dapat i-separate mo siya. Kumbaga sa ipon, i-segregate mo siya. Depende yan sa'yo kung how much ang how much yung matitira or how much ang iipunin mo. Hindi ko alam kung paano ka mag-budget. Bahala ka sa buhay mo. Basta yun. Yun lang. Bye!